Okay mga lords, welcome back to another content. And for this video, yung comeback, official comeback na si Lynn de Guzman. Ano yung sinabi ko sa inyo a few months ago, di ba? Sabi kong, hindi, a few weeks ago lang pala yun. Kasi kung titingnan mo, wala pang 1 month. Ano bang sinabi ko noon? Ito. Yan. Ito, tama ba? Ito yata eh. Naayos ko naman ako ngayon. For now. Okay. Okay. Naman masama na mag-transition the more successful you are. So that's why, kung nakuha mo na ang atensyon ng masang Pilipino, well, take advantage of it. Hindi naman masama na mag-transition mo to into vlogging, di ba? Okay, so sinabi ko to last month, di ba? And ngayon, eto na. This is it! Kasi, ang ginawa niya kasi tinanggal niya na yung mga confessions niya para it's a form of kasi damage control yan eh. Pero girl, ang sinasabi ko sa iyo, at this point in time kasi wala ka nang magagawa dyan. Hayaan mo na lang. Okay? So naglabas siya ng 2 statement noon tapos kinover natin parehas yan. Pero ang tao kasi talaga nakakalimot naman yan sa mga issues, especially yung mga ganitong viral issues na may peak siya tapos eventually mawawala na yan. And you know, I'm happy for her at the very least, diba? Tingnan natin yung mga content niya bago tayo pumunta dun sa bago niyang sinabi. So dito muna tayo sa kasi yung iba hindi mo mapapanood, kailangan nasa app ka. Mala Chris Brown pala. By the way, gusto ko lang i-segue ito kasi nauuso yung mga 2016. Ito lang yung nahanap kong picture ko noong 2016. Ang bata ako pa dyan, man. Anyway, tingnan natin to. Chris Brown, yo! Diba, maganda naman kasi siya eh. I mean, alam nyo, ang kagandahan kasi, iniisip ko yan as something scarce. Scarce, ibig sabihin konti, diba? So, yung mga, kaya pag may maganda talaga, nabibighani tayo. Tingnan natin to. Wala. TikTok up na naman. TikTok up. Okay, what you want from me. So, eto na. Nag-upload na uli siya. And isang advice ko din sa'yo, Lian, kung ako sa'yo, i-blue check mark mo na yung mga account mo. Kasi nakita ko yung ibang pages na ginagamit yung pangalan mo, nagpo-promote na ng sugal. So sa yung unang banat ng blue check, libre naman yan. So kung ako sa'yo, pag-investan mo na, for 500 lang yata yun, sobrang sulit na yun. Anyway, pumunta na tayo dun sa kanyang latest na vlog. Ito yan eh. Kaso, so dinownload ko na para mapanood nating lahat. Ayan. Sige. Ito na. Ready na ba ang lahat? Ready na ba ang lahat? Let's go. Tingnan natin kung makabuluhan ba yung sasabihin niya. Hello everyone! Ako Hello. po si Lian de Guzman. And 2026 na. Ibig sabihin, a new year for new beginning. Yay! Welcome to my vlogger era. Yan. Wala namang masama doon. Actually, natutuwa nga ako sa kanya eh. Kasi, talagang balak niya talagang mag-move on. Diba? Very good. Tuloy. Lahat na nangyari last year is lahat yun is nakaraan ko na. Pero yung Ano sabi? nakaraan ko na. Nangyari last year is lahat yun is nakaraan ko na. Sa kanan ko na? Or kinayan ko na? Okay, basta yon. Okay, it's all in the past. Biruin mo, wala pang 1 month yun eh. Kasi 17 pa lang ngayong tong time of recording. Nangyari yun ng 25. So, almost 3 weeks pa lang. Tama. Pero naka-move on na siya. Very good. Bilis maka-move on. So, ayon sa aking source tungkol dito, tinuloy niya yata yung kaso. Pero hindi ko alam kung tama yung source ko. Pero kung Lian, kung gusto mo naman na na magpa-interview sa akin, okay lang naman. And syempre merong may SOP kasi yung mga talents na ganito. Wala namang problema sa akin 'yon. So kung okay lang sa'yo, kung napapanood mo to, interviewin kita. Kung okay lang naman. Ako pupunta sa'yo.
Pwede rin. Tuloy natin. Pero yung natutunan ko is pang lifetime ko yung maaalala. Ayun, very good. Tama naman. Lifetime naman talaga dapat yun. Sige. Napakaganda ng mensahe ni Lian, yung moral lesson of the story. Very good. So last year, 2025, nagkaroon ko ng issue worldwide. Worldwide! Tama naman, tama naman. And sobrang naapektuhan ako nun. Hindi lang sa health ko, pati na rin sa skin ko. Oh my God! Ang ganda ng transition! Nagbenta! Ang lupit! Alam mo, ako, nagsisimula ako dito sa YouTube. Hindi, sa content creation, talagang wala akong paki talaga. As in, ngayon kasi, nagkapakialam na ako kasi una, may mga beef ako sa ibang YouTuber. Tapos, meron din akong, alam mo yun, malalim na ako dito sa social media, kumbaga eh. Hindi ko naman expected na lalalim ako rito. Kumbaga parang wala lang. Nung simula, nakita nyo naman ako, nagre-record lang ako, nagsasalita lang ako, tapos babalik na ako sa buhay ko eh. Kasi nga, pero never kong inimagine na aabot ako dito. Like, kung tatanungin mo yung Nico David nung 2018, kasi doon ako talaga nagsimula mag-upload eh, na kung August ng 2018, kung aabot ako dito, hindi. Yung tipong yung tipong, alam mo yun, it's just, it's a very surreal experience itong pag sa social media. Never kong inimagine na aabot ako dito in such a way na I will talk about someone na nagsisimula pa lang sa social media niya. At na-impress ako. I am impressed. Kasi kita mo, wala pang isang buwan, no? Kaso natutunan niya nang i-monetize yung sarili niya. Oh my God! Ang galing! Diba? This is already a form of monetization eh. Kasi nagbebenta na siya, nagbebenta na siya ng product eh. Or may sponsor na agad siya. Very good! Ang ganda ng transition eh. Ako kahapon, sabi ko, ano kaya yung sasabihin niya? Puta. Magbebenta pala ng sa mukha. Well, okay naman yan. No? Tuloy natin. Kasi sobrang na-stress ako that time. And kapag nasa-stress, Tapos ginamit niya pa yung issue niya, di ba? Very good. New year, new me. And buy my product. I like it! I like it! So, Lian, ako, kung gusto mo mag-podcast tayo, pwede naman. Gusto ko kasing i-revive yung ND podcast. And yan. Kaso ang tema ko, yung mga controversial figures yung aking i-interviewin. Yan, si Lian, si FLM. Kasi si FLM parang hirap kasi kontakin eh. So, ayoko namang anuhin yung Viber. Di ba may Viber kasi yata Viber or basta WhatsApp yata. I'm not sure pero parang out of the na yun eh. Parang sa ngayon kasi dami kasi ganap ngayon eh, di ba? ako, kasama yung skin ko. Nagmumukhang dry yung balat ko. Okay? And nagmumukha akong pagod all the time. Buti na lang, I have this. Okay, pause na natin yan. Pumunta na lang kayo sa TikTok niya at doon nyo panoorin kung interesado kayo. Pero ang point doon, ang galing na monetize niya na. Palakpakan. Okay, so yun na lang. Ang advice ko, okay lang naman yan. Para sa, kailan ba to? Last year pa to eh. Pero ang akin dito, sana lang kay Lian, iwas na lang sa issue. Tapos, kung ako sa'yo, magstay single ka na lang. Tapos, i-farm mo yung mga simps. Kasi, real talk, eto lang, Liana, yung maganda ka, okay? And kung i-monetize mo yung beauty mo, i-maximize mo na. Naging manager eh. Maraming simps dito sa internet. Piso 5. So, di ba? Ano yan? Piso tanga. So, dami. So, yun gawin mong target audience mo sa simula. Tapos, after nun, yung isunod mo yung mga beauty products. So, may mga manonood din sa yung babae. Pero doon ka muna
magsimula sa core audience mo. Yung core audience, parang ako, ang core audience ko kasi, mga kakampi. Kaya ko konti lang yon, di ba? So, at saka yung mga old school GMA fans, these are my core audience. Pero ikaw, ang core audience mo dapat yung mga Sims. Hindi nga, promise ko sa'yo, Lian, you can make a career out of this social media thing. Kaso nga lang, do it properly this time. Yon, stay single. Bakit stay single? Kasi yung mga Sims, gusto mo yan paasahin na meron silang pag-asa sa'yo, di ba? That's the whole business ng OnlyFans, di ba? Yung mga lalaki doon, nagbibigay sila ng pera or yung yung mga thoughts na tinatawag, yung mga streamers na babae, 'di ba? Yung ang idea nun, yung mga Sims pinapa-come on nila doon sa mga sa kanilang streams para mag-donate ganyan. Si Pokimane, 'di ba? Ganun yung isang criticism sa kanya. Sa tingin ko, you can utilize your beauty para makakuha ka ng ganong klaseng core audience. And wala namang masama doon. Ako, may pagka-simp ako. Hindi sinasabing simp ako totally. Kasi, like, ako, kunyari, sa TikTok kasi, ang isang monetization dyan, yung donations. So, ako, kadalasan, kapag yung streamer maganda, tinasendan ko, tinatap-tap ko ng flowers, ganon. Magkano lang na, piso lang yata yun. So, wala naman sa akin yun. Kung ako sa'yo, Lian, ganun yung gawin mong career trajectory mo. Kasi, it seems to me na matataas yung views mo, hindi to biro. Oh. Tapos, ito yung pinaka-recent to, 400K, tumayo ka lang. Di ba? Parang ang Nico David na binaba sa pagtayo. Ganon kasikat yun. Di ba? So, if I were you, Lian, yun na yung gawin mo sa career mo. It's time na, naman yan in a way, deserve mo naman talaga na kumita sa social media sa pinagdaanan mo. And isa nga doon, kung okay lang sa'yo, interviewin kita. Okay? And live stream naman natin yun. Walang funny business doon. Kung lang talaga, business as usual. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.